Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Nakakalungkot po ang kalagayan ng kitongin sa ating ebanghelyo ngayon, sapagkat sa panahon na ito, ang mga kitonging ay hindi lamang physical na mayroong pinagdaraanan, pero maski sa kanilang social at spiritual life, sila ay patapon. Ang tingin sa kanila, ng kanilang kapwa Hudyo ay madumi, nakakahawa. Kaya dahil sila ay madumi, nakakahawa, ang kanilang solusyon ay sila'y ilayo, sila'y i-isolate. Kaya po ang mga kitongin ng panahon na ito ay kailangan magsabit ng kanilang bell sa kanilang tagiliran para marinig na sila ay palapit, o kaya naman kailangan nilang sumigaw ng unclean o madumi kapag sila ay palapit sa mga mataong lugar, para yung mga tao ay magsilayuan sa kanila. Nakakaawa, they are socially outcast, but at the same time that also spiritually outcast sa tingin ng mga kapwa Hudyo, kasi ang sakit para sa kanila ay parusa ng Diyos na galing sa kanilang kasalanan o sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Kaya they are also considered spiritually outcast. Subalit hindi po ganito ang tingin ng Diyos sa Kanya sa kwento ng ating ebanghelyo ngayon. At tingnan po natin yung naging attitude ng kitongin na sa kanyang karumal-dumal na kalagayan na para bang siya ay dead man walking, lumapit siya sa Diyos. He knelt down and begged the Lord. Ano po yung sinabi niya? If you wish, you can make me clean. Ano yung attitude na ito? Ito ay mapagpakumbabang pagsusumamo sa Diyos. At sana ito yung matutunan natin sa kitongin sa ating ebanghelyo ngayon, na kapag tayo nagdarasal, lumalapit sa Diyos, napakahalaga nung pagpapakumbaba, asamahan natin ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, na ito'y mga sufficient condition ng pagpapagaling sa ating mga narinig sa ebanghelyo. At sana po, ganito rin po yung attitude natin sa paglapit sa Diyos, yung mapagpakumbabang pagsusumamo, na hindi tayo demanding na para bang may karapatan tayo na pagsabihan ng Diyos na kailangan niyang gawin ito, ibigay ito kasi tayo ay nagsilbi sa Kanya. Hindi po ganyan yung pamamaraan natin ng pagsumamo o paglapit sa Diyos. Kailangan merong pagpapakumbaba at samahan natin ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sa kalagayan po ng kitongin ay nakita niya ang Diyos, na siya ang pag-asa niya para siya ay muling makabangon, para siya ay muling makabalik sa kanyang dating buhay. Titingnan din po natin yung naging tugon ng Panginoon. Ang kanyang naging tugon ay compassion. Naawa siya. It was not pity yung naramdaman ng Panginoon, kasi yung pity ay parang, ang pity ay if you just feel sorry for the condition of other people. Pero yung compassion is you empathize with the experience of the other. At the same time, you put your shoe to the experience of the other. At hindi lang po nagtatapos yung nararamdaman mo, naiintindihan, but you also do something to alleviate or ease the burden or the suffering of that person. Kaya nga pala ang salitang compassion ay galing sa two Latin words, compati, na com ibig sabihin with or together, and patio or pati ay to suffer. And so to have a compassion is to suffer with or together with that person. Kaya napakahalaga na kapag yung meron tayong compassion sa ating kapwa-tao, ay yung tayo ay nakikiasa, nararamdaman natin, naiintindihan natin, nauunawan natin yung kalagayan niya, at gagawa tayo ng paraan para
maibsan naman yung bigat na nararamdaman ng ating kapwa-tao. At ito po yung naging tugon ng Panginoon. Kaya sabi niya, I am willing and be made clean. Kaya po hinawakan ng Diyos ang hitonging at siya ay napagaling. Mga kapatid, sana ito yung ating pulutin sa araw na ito. Yung ating paglapit sa Diyos ay dapat may kababaan ng loob, na mayroong pagtitiwala at pananampalataya. At sana gaya ng Panginoon, ang ating ipakita, ipadanas sa ating kapwa-taong nahihirapan ay compassion, that we are also ready to suffer with the person who are suffering or who are burdened with life's challenges. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.